Ngayon, huminto ang Israel ng 2 minuto habang tumunog ang sirena bilang paggunita sa Holocaust Remembrance Day at pag-alala sa 6 na milyong Hudyong pinaslang ng mga Nazi. Sa Israel, may tinatayang 100 at 11,000 na mga nakaligtas sa Holocaust. Ngunit patuloy na nababawasan ang bilang na ito bawat taon dahil lahat sila ay higit 80 taong gulang. Mas mahalaga ngayon higit kailanman na marinig natin mismo mula sa kanila ang kanilang mga kwento. Ngayong gabi, kasama natin ang isang lalaki na ang buhay ay sumaklaw sa parehong mga kasindak-sindak na karanasan ng Holocaust at sa muling pagbangon pagkatapos nito. Bata pa si Arya Durst nang sakupin ng Nazi ang Poland. Napilitan siya magtago, gumamit ng peking pagkakakilanlan at nawalan ng nakababatang kapatid at halos buong pamilya. Pagkatapos ng digmaan, dumating siya sa Israel, tumulong sa pagtatayo ng sistemang medikal, itinatag ang unang transplant unit at nagligtas ng maraming buhay. Professor Arya Durst, karangalan ko kayong tanggapin dito sa I-24 News English. Salamat sa pagdalo. Salamat. Nung inaalala mo ang iyong kabataan sa panahon ng Holocaust, gusto kong tanungin kung may isang alaala na tumatak sa'yo sa mga nagdaang taon. Alaala. Sa totoo lang, lahat ng mga araw na naranasan ko sa Holocaust ay mga araw ng alaala. Holy. Nagsimula ang Holocaust sa bahay namin. Nakatira ako noon sa Lwów, sa Poland. Noong 1939. Mga Ruso. Nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, pero sa lugar namin, hindi sumalakay ang mga Aleman. Sinakop ng mga Ruso ang lugar na ito na dating silangang Poland. Sinakop ng Rusya ang silangang Poland. At sa totoo lang, nakaharap lang namin ang mga Aleman noong Hunyo. 1940. 1941. Mukhang marami kang alaala mula sa napakahirap na panahon. Ari, nung nakaraang taon sa seremonya ng Estado sa Yad Vashem, ikaw ang nagsindi ng isa sa 6 na sulo bilang pag-alala sa 6 na milyong Hudyo na pinatay. Bilang kinatawa ng mga nakaligtas, ano ang naging saysay ng karanasan yon sa iyo? Maaari mo bang ulitin ang tanong? Nung nakaraang taon, bilang isa sa mga nag-apoy ng sulo sa Yad Vashem Holocaust Memorial Ceremony, ano ang naging kahulugan ng karanasang iyon para sa iyo? Alam mo, napakahirap ng panahong ito para sa lahat, pati ako at ang pamilya ko. Kaya sa totoo lang, napakahirap ng araw na yon para sa akin. Lalo na kapag naalala ko ang araw na pumasok ang mga sundalong Aleman sa aming lungsod noong 1941. Umalis ang mga Ruso na nakaistasyon doon at isinama ng mga ito ang aking ama. Dinala nila ang aking ama na isang doktor at naiwan ako sa bahay kasama ang ina at nakababatang kapatid na lalaki. Ngayon, sa taong 2026, mas kaunti na lang ang mga nakaligtas na kasama natin ngayon. Ano ang nais mong maunawaan ng mas batang henerasyon? Hindi lang sa nangyari, kundi pati sa kahulugan nito ngayon. Siyempre, buhay at kamatayan ang usapin dito. Ang sinumang nanatili doon nung panahong yon ay naiintindihan na bawat araw na lumilipas ay usapin ng kaligtasan. Arya, Sige. hindi, pakiusap. Alam ko naging doktor ka pagdating sa Israel at tumulong kang mantayo ng sistemang medical dito matapos magligtas ng buhay at maranasan ng matinding pagkawala sa Europa.
Sa tingin mo ba bahagi ng naging sagot mo yon sa mga naranasan mo? Maaari mo bang ulitin yon? Anong nagtulak sa'yo na pumasok sa medisina at makapagsagip ng napakaraming buhay paglipat mo sa Israel? Tinutukoy mo ang mga taong nasa medisina. Sa totoo, ako talaga ang tinutukoy mo noon. 6 na taong gulang ako noong panahong yon. Kaya hindi ko alam na magiging doktor ako. Naniniwala ka bang ang karanasan mo ang nagtulak sa'yo sa larangang ito at sa pagbuo ng sistemang medical ng Israel? O may iba kang hilig na nagdala sa'yo rito? Ulitin mo. Kung meron ka pang isang mensahe para sa ating mga manonood ngayong araw ng paggunita sa Holocaust, ano sa tingin mo ang mahalagang ibahagi ngayon mula sa isang survivor na tulad mo? Sa totoo, mahirap sagutin ang tanong na ito. Mula nang pumasok ang mga Aleman sa aming lungsod noong 1941, bawat araw ay naging araw ng pakikipaglaban para mabuhay. Arya Durst, salamat sa pagsama sa amin sa I24 News English today. Mahalaga ang mga kwento at alaala na dapat ibahagi. Salamat! Salamat.